magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Lourdes Vera. Welcome back sa show na pinupush ang kampanyang MAGA. Make Afternoons Great Again. Welcome back din sa ating katabi. Siyempre, ako yon, Denise Tan po. Let us keep you company until 3 p.m. as we bring you the latest stories of the day. Here's your invite to an afternoon delight. You know. Okay, it's Thursday. Kulang pa ng isang araw katulad na sinabi ni Lord, November 21st. Kamusta? Kamusta ba dito habang wala ako? Welcome back, partner. Na-miss ka namin. Na-miss ka ng mga magko-comment sa atin. Anong mga sinasabi? Ganda-gandahan niyo yung mga sinasabi niyo. Magaganda sinasabi nila, parang pwede na si Tita Pao kahit wala si Tita Denise. Ay, grabe. Parang, parang ganun. Pero sabi ko, babalik ka ngayon at ito ka lang. At alam mo bang delight of the day natin, para sa'yo pa rin to. Siyempre. Tapsilog. Tapsilog? Bakit nga Pero ba? tapsilog nung first time mong nakainan nung isang araw, tropical lahat. Oo. Sarap pala, hindi ko lang dinatry yung tapsilog. Ano pa bang mga ano natin? Ano pa ba ang... Kahapon, tribute sa congressional hearing, Mary Grace, Si Madam, for the Gods, at si Piatos. Mary Tatlong Grace klaseng Piatos. flavors. Oo. Before that, burger ata, nakalimutan ko na. Pero may kinalaman sa'yo pa rin. Oo, kasi may burgers sa Tropical Hot, di ba? At balita ko nga yun ang dahilan kung bakit tapsilog ang ating delight of the day because of the continuous exploration ng mga pagkain sa Tropical Hot. Sigurado ako yung pinanggalingan mo walang tapsilog. Wala. Kung meron man, Hindi, meron naman. doon sa isang lugar na maingay ang mga Pinoy. Tama ako? Saan to? Sa may malapit sa Chater Road. Yes. Yung mini mall. Yun ba sinasabi mo? Basta may KFC siyang katabi. Basta meron doon maliit na parang mini mall. Tapos pag akyat mo, umakyat ako yung mabilis eh. Kasi every now and then umakyat ako doon. Just curious lang ako palagi. Longganisa, sinangag, may gano'n, may naglalako. Alam ko yan. Oo. Nakakatuwa din naman. Gusto kong patulan eh. Kapag naliligaw ka, sumigaw ka lang doon, mga kababayan, nawawala po ako. Slight gusto kong patulan yung isang araw kasi ang ulan. Correct. Sobrang ulan. At yung pa naman, pag umulan doon, nakakainis. Tapos kamo, hindi pa malamig masyado. Hindi, malagkit. Sobrang init, tapos biglang uulan ng sobrang lakas. Nako, kahit anong cute ni Mickey Mouse, minsan kailangan mo talaga magsaga. Okay. Ano yung una mong kinain pagdating mo? Wala, noodles. Dito. Dito. Una kong kinain. Gummy bears, I think. Pagsundo kasi sa akin na may candy may gummy bears eh. Short, hindi pa siya kumakain. Ayan. So, welcome back, Ms. Denise Tan. Sige, ayan. Tikman na natin. Ayan, mukhang... Tinikman ko na, okay. Okay, approved. O sige, habang lumulunok itong si Lourdes, silipin muna natin ang ating mga stories on social media on the Philippine Star. Education Department Sunny Angara has ordered a review of the class suspension policy during bad weather. Oo. May kinalaman, of course, kasi siya wind signal automatic. Pag signal number 1, walang pasok ang elementarya. Tama ba? Tapos depende rin, of course. Ngayon nga kasi, binibigyan na ng kapangyarihan nga, no? Yung local government talaga. That's right. So yung mga local chief executives, in short, yung mga mayor, ang magdesisyon. Kasi hindi lahat ng lugar naman, even sa Metro Manila, no? Weirdly enough, may kanya-kanya sa mga panahon. Kala mo, ang laki-laki ng Metro Manila. Kung titignan mo sa mapa, kakapiranggot lang naman yun. Minsan nga may cases, I kid you not, minsan like 5 minutes away, umuulan. Totoo yan. Tapos sa kabila naman sobrang araw. Minsan, ito, nasa QC ka, iba yung weather sa Mandaluyong. Oo. Tapos hindi mo kailangan ng wind signals, gaya ng palagi natin inuulit-ulit dito. Simpleng ulan lang, wala pang isang oras, is sufficient to flood an entire area. Sabihin natin, na part pa rin ng Metro Manila, pero hindi na flood sa iba. In those instances, yung local government ang may call, That's sabi right. nila. Sila kasi may alam talaga doon sa terrain. At alam nila kung anong oras huhupa, kung dapat bang mag-adjust na halimbawa yung mga klase. Lalo na ngayon, sunod-sunod yung bagyo, no? Again, 6 tropical cyclones between October and November at yung pinag-uusapan natin in the past weeks. And as per DepEd data, 36 learning days
were already lost due to class suspensions in several schools nationwide due to the typhoons and other calamities. That's only from July to the first half of November. So ilan lang yun? 4 months? Isipin mo, may suspecha kasi ko halimbawa, no? Itong si Pipito, pinaghandaan ng lahat supposedly at may mga warnings pa na tatama sa Metro Manila kung ibibase mo yung truck eh. So naghanda ang lahat. Nagbabaan pa yung mga nagagawa po ang billboards ng kung sino-sino mga mayor at mga kandidato para sa senador. Di ba? Maganda pala tingnan ng Metro Manila pag wala mga billboards Wala masyado ng nakapaskil. politiko. Anyway, nagbabaan lahat. Voila! Walang nangyaring inaasahan na super typhoon na dadaan. At least sa Metro Manila. Ganon. Pero again, preventive. Pero hindi kasi natin masasabi. Minsan naman, overprepared ka, walang parang yung nangyari last time, overprepared, walang nangyari. Minsan naman, minaliit mo, wala namang typhoon level, minsan wala pa nga signal number 1, pero nag-create siya ng matinding baha. Hindi natin masasabi. Ay, kailangan talaga makahanap ng balanse with what we're supposed to be in handling, what to do in handling all of Daming these. ang nasasayang doon kasi mahigit isang buwan na, no, yung mga nawala na mga class days. 36 nga, no? Yung sinabi nila. So, para makahabol ang mga estudyante, magkakaroon daw ng mga makeup classes, longer class hours, and shortened academic break. Tandaan natin, Denise, wala sa haba yan. Nasa kalidad ng klase. Ang haba ng nung pasok. 36, Naalala ko po, pasok ako dati, parang grade school ako, 8 hours din ata yun. Grabe, no? Ba? Oo, parang 8 hours. Para kanila nagtrabaho. Yeah, I think 8 hours. No. 7 ata. I think the 1 hour may break ka eh. Parang 15 minutes recess and then 45 yung lunch. So parang mga 7 hours total. If I'm not mistaken. Eh kung may biyahe pa, ibang usapan din yun. Sa maraming estudyante, di ba? Minsan, 1 oras ang biyahe. Uy, nung pumapasok ako, 2 hours ako papunta ng school. Di ba? Kaya sanay ako gumising ng maaga ever since dahil nung bata ako, ang ginigising kami alas 5 ng umaga. Talaga? Oo, kasi school bus ako noon eh. Ay. So, ako yung Kaya ka pala masungit minsan. Hindi masungit sa umaga. Oo. Ikaw ba yung una? Ako yung unang-una. Ikaw yung pinakamalayo, in short. Oo, ako yung unang-una. Kaya sanay ako gumising. Tapos sanay ako ng mabilisang galaw, which worked well for me nung nag-atleta na ako, yung mabilisang ligo. Tama ba ako? Ikaw yung pinakaunang susundin. Ikaw yung pinakahuling ihatid. Correct. Okay, naintindihan na kita. Oo. Kalbaryo. Oo, kaya ka pala ganyan. Grabe ka. Oo. So kung kayo po yung may mga kakilala, no, na sabihin natin parang may pinaghuhugutan na matindi, tanong ninyo, pang ilan ka sa sinusundo sa school bus ng araw? Now, everything makes sense. Now you understand. Okay, speaking of DepEd. Ito kaya sa school bus pang ilan nito? Ito naman dating DepEd Secretary Perestil, Vice President Sara Duterte. When asked about the identity of one Mary Grace Piatos, ang sagot niya, no comment. Hindi ba? Wala man lang attempt talaga na, well, Mary Grace Piatos is a staff member. No comment. Parang, kasing ano rin yung simpleng Mary Grace Piatos na parang si Eric Uwishi or Fernando Tempura. Ay parang, alam mo yan, parang nagmi-middle finger ka sa buong sistema na feeling mo, pwede mo daanin lahat sa biro at wala kang pakialam na makukulit to or may makakahalata na pinipeke mo yung pirma. Sabi niya, no comment daw siya kasi hindi niya pa naman daw nakikita yung yung acknowledgement receipt. Oo. Meron kayang sumusubok na magpamuka sa mga tulad niya na pera ng taong bayan ito na pinagkakatiwala sa inyo, eh kung sa simpleng kumpanya nga, di ba, ikaw, I'm sure, sa huling biyahe natin ay may kailangan kang i-account ng mga gastos. Lahat yun. Talaga? It's simple merienda. Well, depende. Pero yung pinaka-importante kasi na yung huling biyahe ko for work talaga, yung mga simpleng, let's say, palit ng mga baterya, palit ng kailangan mga yun. hard drive. So isipin mo, ganun, i-multiply mo lang at mas pera pa ng taong bayan. Yung binabaliwala mo lang, yung no comment, simpleng no comment, hindi ba dapat maiinis ka pag ikaw yung nagbabayad ng tax? Walang
how do I say this? Yung iba kasing mga politiko, nasasanay tayo, nakikita natin na nag-explain pa o nagpapakita ng konting emosyon, ano, na they would say, they would say na, this would be unacceptable in their offices and whatnot. Ito kasi, ako mismo ang una magli-lead ng investigation. may mga ganyan, kung sino si Mary Grace Piatos, pero yung no comment, feeling ko ang feeling pa nito, ang bait-bait ko hindi ko kaya inaway, nag-no comment lang ako. Pero pag nalaman po ninyo kung magkano kinakaltas po sa pera ninyo at napupunta at huwag mo sabihin na, hindi ma-affected dyan. Everyone is affected by taxes. Hindi lang sila apektado kung ng hindi candy, sila may tax nagbabayad. yun. Yes, oo, di ba? At itong mga ganito, pinalusot mo na nga na, pinayagan ka na nga di ba? Hindi na nagagalit yung mga tao, pinagbigyan na, normally kung sa ibang bansa, nagrarally ng mga tao at sinusunog na yung opisina nito Hindi nga dapat nagkakaroon ng confi funds sa opisina mo di ba? Pero ito pa yung talagang yung temerity at yung lakas ng loob, no? Na nanggagago pa in a manner of speaking. Na bibigay ka ng mga ganyang pangalan na akala mo hindi babasahin ng mga tao, ng accountant. Ibang usapan na yan. Nag-viral tuloy yung mga Mary Grace Piatos ngayon. Nakakapatid ni John Edward Chippy at ni Eric Andrew... Sino si Eric ulit? Nakalimutan ko yung apelyido. Eric Andrew Cheese Curls. Alright, bago pa tayo kung saan pa mapunta tong usapan na to, we move on to another story on Reuters. Joe Biden turns 82 today and becomes the first sitting United States president to reach that age milestone. Piruin mo yan, si Joseph Robinette. Second name niya is Robinette. Maliit na Robin. Actually, maraming mga firsts. May mga maraming milestones itong si Biden, of course. First, Commander-in-Chief ng Amerika, US military, to turn 82 years old habang nakaupo. No? Pero, take note itong a few days ago, siya rin ang record kauna-unahan na sitting American president na dumalaw sa Amazon rainforest. Diba? Kulakol, diba? Parang natural na natural. Parang hindi na halatang may mga US Secret Service sa gilid. Pero yun nga lang, pinagtitripan siya kasi nangyari daw. Pagkatapos ng speech niya, parang, thank you. Saan siya pupunta? Anong Joe? Okay. Teka lang. Yung optics ng papunta ng rainforest. Ayun na, sinundan na tuloy siya. Sinundo na. Kasi di ba, yung mga joke nila before the debate, that historic debate, kung saan-saan na pupunta, saan-saan lumilingon tong lolo mo. Pero dagdagan na lang natin. Isa pa. Okay. Maraming first ang Tito Joe natin. Si Tito Joe, again, kadalaw lang dito, kauna ng African-American na defense chief. Well, ito, First Black Deputy Secretary of the Treasury. First Black Secretary of Defense, may picture pa sila ni Bongbong Marcos. Hanggang dito lang si BBM. Alam mo naman ang kasabihan, once you go black. May naririnig akong... Saluhin mo. Hindi nagre-react. Okay, first Latino to lead the Department of Health and Human Services. Ngayon, si RFK Jr. to. Pero ito, Latino-Americano, si Javier Becerra. Okay, first LGBT Cabinet Secretary. Ito, Transport Secretary, si Pete Buttigieg. First openly gay, Yeah. At ito ay, alam mo, kung wala si Kamala, isa to sa mga pwedeng maging frontrunners ng Democratic Party. So, first Hispanic American White House Social Secretary, napakarami. First Native American Cabinet Sec, ayan. First woman to lead the U.S. intelligence community, at et cetera. Ito pala si Mayorkas, first Latino Immigrant Secretary of the Department of Homeland Security. At ngayon, sino yan? Yun yung babaeng namamaril ng aso. Pangalan ulit. Yung naglabas ng libro. I forgot. Yung... aso at goat. Dogs and goat daw. Dogs and goats. First black man to lead the Environmental Protection, yung IPA,
EPA. Persona of color to chair council. So, napakarami, inclusive si Joe Biden. At hindi natin nababanggit, first African-American and South Asian na babae. Vice President, of course, si Kamala Harris yun. Pero isipin mo, para sa mga Amerikano, para magkaroon ng unang-unang babaeng presidente, they would much rather vote a criminal, convicted felon, than have an American president na babae. And then, speaking of, habulin lang natin, no? Binati siya ni Vice President Kamala Harris. Happy birthday to my dear friend and our incredible president. Dapat lang. Sa totoo lang, pinagbigyan siya eh. Alam mo ang usapan ngayon, Tita Denise? Kung nagkaroon lang ng caucus sana, kung nagkaroon lang sana ng primaries ang mga Democrats at nasala ng maayos yung mga kandidato, baka iba yung usapan. Kalabasan, oo. Hindi dapat si Matt Gaetz, yung Attorney General. Actually, hanggang kaninang umaga, no, I was browsing through YouTube. Tapos yan yung lumalabas na videos. Ang pinag-uusapan is sino ba dapat yung tumakbo? Marami. Oo. Sino ba dapat yung tumakbo? Maganda yung qualification si Harris in theory, pero let's say nagsasuffer in terms of, parang si Trump, umupo siya sa mga, mga podcast talaga. Tapos yun mga nakikita yung totoo na Trump. Actually, mas masarap siya panoorin sa podcasts kaysa doon sa mga nagsispeech ng malalaking mga rallies. Anyway, speaking of pagbate. 4 more years. Oo. Pero Ay, ngayon, meron pa ba? Ngayon ay, isingit ko lang. Go. Ito ngayon ang head ng Justice Department ng Amerika, si Matt Gaetz. Si Matt Gaetz. Alam mo bang ginawa niya? Well, kare-resign niya lang, meron siyang 2 prostitute na sinama raw sa New York at nanood sila ng Broadway version ng Pretty Woman. Ano yung Pretty Woman? I know, yes. It's about? Yes, the workers, yes. Diba napaka-meta lang? Oo. Okay, since andito na rin naman tayo, pinabati kita partner ng hello. Dahil ngayon ay World Hello Day. Yes. World Hello Day. So, paano ka mag-celebrate ng World Hello Day? I-greet mo lang 10 tao. 10 tao. Ideally, 10 tao na hindi mo masyado nakakausap or may mga issues kayo, mag-hello ka lang. Ay, ganon. Pero baka ikaw, pag nagsabi ka ng hello, may ibang dating yun. Hello! Yan! Huwag ganon. Oo. Hello. Mas malambing. Hello. Hello. Oo. 10 tao, again. Daw, ayan, no? So, 10 people sana. Importance of personal communication for preserving peace. Yan, nagkaagol ang mundo ngayon. Dahil wala nang peace. Friendster. Wala nang mga fake testimonials. Hindi. Pasaganda natin. Ngayon din ay sige. ang Guinness World Records Day. Anong sineselebrate sa Guinness World Records Day? Lahat ng records? Well, the greatness of human potential. Nagsimula pala kasi itong Guinness Book of World Records sa isang inuman. Sa pub na Guinness. May Guinness yung pangalan. So, nag-start siya. At may mga lasing lang na nag-aaway. Ito seryoso. Alam mo kung ano yung pinag-aawayan nila? Ano raw ang pinakamabilis na ibon? Totoo ba? In all of Europe. Yun lang naman. Then? Tapos doon nila na-figure out na kailangan may isang official record. Mag-hold ang record na para nasa-settle itong mga problema ito. Minsan pala hindi negative ang usapang lasing. Yes. May napupuntahan pala yan. Pero tingnan mo itong website na to. Kumbaga lahat daw tayo ay may potential na mag-create ng sarili nating record. Parang ikaw, yung pagdadunk mo, na pwede kang gumawa ng, alam ba, the only woman anchor na pwede mag-dunk na naka-blindfold, gano'n, record na yun. Oo. So ano ba yung mga pwede na, ito, pogo sticker, smashes record, 10 feet high backflip, mga ganyan yung mga stupid mga outrageous talaga. Oo. Yung iba, to stunt driver, breaks record for side wheelie record. Ano yung pwede mong gawin? Hindi ko pa alam Pag-isipan natin. Pero ngayon, sige, tanungin na lang natin ang ating mga viewers at syempre lahat po ng mga nanonood ng Afternoon Delight on our live stream sa Facebook, YouTube, and TikTok.
Sabihin nyo na rin sa amin kung ano yung mga tingin nyo pwede naming i-attempt na maging mapasama, para kami mapasama sa Guinness World Record. Teka lang, sinipin natin yung mga nanonood sa atin, ha? Ako may pwede mag-qualify pero hindi pwede sabihin on national television. Naku po, ano kaya yan? Si Nico Cabales. Hi, Idol Lord and Denise. Si Bea Dalisay naman. Hello, Tito Lord and Tita Denise, na-miss kita. Hello, Bea, na-miss ko po kayo, of course. Watching from Cainta, Rizal. More power to you both, sabi ni Dennis Fernandez. Sabi ni Maggie, nasa kalidad ng klase, yung sinasabi naman kanina. Yung sa DepEd with the reassessment of the policy, yung sa pagpasok, sa pag-cancel ng mga pasok. Kasi wala sa habayan, sa kalidad. Tama. Sabi ni Pedro, meron pa nga Mr. Chips nakapirma din. Tapos si Tito Rafael, good afternoon, Delight. Tito Lourdes, welcome back, Tita Denise. Kung gusto gumanda, Kung gusto gumanda lagay ng panahon, magdeklara ng walang pasok. Di ba? Merong isang commenter dyan, muntik-muntik na. Muntik na namin mabasa ni Pawi. Anong sabi? Well, sabihin natin, ang last name niya is Janus. First name niya ay Yu. Kala mo, may isahan mo ako, Huge Anus. Sino to? Elmo Cardenas. Hello to both of you, Sir Lourdes. Ma'am Denise, na-miss ka namin. Ma'am Denise, nice to see you. Hello po. Na-miss ko rin. Every time I'm not here, nami-miss ko po ang show. Nami-miss ko kayong lahat and your comments. Watching from Montalban, Rizal pala itong si Elmo. Sabi niya, uste, kayo pareho, Sir Lourdes and Ma'am Denise. Sorry. Kasalanan ba namin? Oo, tama ka dyan. Tama. Sabi ni Eric B, pag tumayo po siya, you cannot say the same na. Ano yun? Tumayo? Si Biden? Hindi ko alam. Si Biden ang pinag-usapan natin, si Matt Gaetz. Sabi ni Lawrence, ang ganda po ng t-shirt mo, Sir Lourdes. Well, one of the greatest movies of all time lang naman, ni Alfred Hitchcock, Psycho. Teka, marami ring, yung backstory nitong pelikulang to, sa sino mang gustong maging filmmaker, alamin nyo dapat yan. Nice. To si Hey Epic, of course, is present. Sabi niya, welcome back, Tita Denise. Thank you, Hey Epic. Si Jet naman, ako may comment. Sabi niya, uy, napanood ko kanina yung safe house nyo with Gretchen, Ed, and Angela. Ganda nun. Sana marami pa. Parang wag po isama nyo si Secretary Llamas sunod. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Huwag kang mag-alala, i-improve, i-fine-tune pa natin yun, no? Sabi ni Jomar. Nakuha na natin yung Sa lagay na yun, wala pang kape nun, ha? Okay. Sabi ni Jomar, kasama po ba si Sir Lourdes sa safe house? Oo, nandun siya. Nandun kaming dalawa last time. Baka ibang episode yung napanood. Sabi niya, mas okay po banatan kapag isasama niyo pa doon si Sir Ronald. Nako, ang tawag na doon ay unsafe house or dangerous house. Ayan. Isang masayang balita naman. Signal TV took home several awards in the recently concluded 46th Catholic Mass Media Awards. Mobile journalist Amy Atienza reports. Humakot ng parangal ang news platforms ng Signal TV sa katatapos lang na Catholic Mass Media Awards 2024. Wagi sa 46th CMMA bilang Best Talk Show ang programa ni Papo Julius at Mamo Tintin na Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Siyempre dahil dito ay parang patunay na magandang ginagawa natin. Tama ang ginagawa natin. Kaya tayo pinilala. Kaya sinishare natin itong arangalan nito sa lahat ng mga taong nasa likod ng camera. Pinangunahan din ni Julius at Tintin ang seremonya bilang hosts ng ika-46 na CMMA. Panalo rin bilang Best Special Event Coverage ang One News documentary ni Bok Edlingao at Gretchen Ho na Freedom Boat. Talagang it's an honor kasi first time ko ito, pero syempre hindi ito posible kung walang aking partner si Edlingao. Ibinida ng programang ito ang patuloy na pakikipaglaban ng mga Pinoy kontra China sa West Philippine Sea. Natuwa lang kami dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na maikwento yung kwento ng ordinaryong Pilipino na lumalaban para sa West Philippine Sea. Hindi ito kwento ng mga parang mag-aagawan lang ng teritoryo, kundi yung kaya nating gawin bilang Pilipino para
ipagtanggol kung ano yung atin. Panalo rin ang Frontline Pilipinas ng TV5 na napapanood din sa 1PH, habang Best News Commentary ang Ted Filon and DJ Chacha. Sa katatapos lang na CMMA, umida hindi lamang ang mga programa sa radyo at telebisyon dahil ginawaran din ang iba't ibang student works na nagpamalas ng galing at bokasyon. Ang dami namang access sa mga fake news, mga AI na nakakasama sa industriya. Kaya tayo inaasahan ng taong bayan na magbigay ng tama at fair na balita. Kaya pagpatuloy niyo yan sa mga estudyante natin, sa mga aspiring journalists. Good luck sa inyo lahat. Ginanap ang 46th CMMA kahapon sa City State Tower Hotel sa Ermita, Manila. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Again, congratulations to all of the winners, Signal TV and TV5, Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino, Best Talk Show, Freedom Boat for Best Special Event Coverage, Frontline Pilipinas for Best News Program, Ted Filon and DJ Chacha for Best News Commentary, at syempre, special citation for Sana Lourd. Kaya congrats din sa aking partner na very nonchalant ngayon. Kunyari, pasubo-subo lang ng top silog. Pag special citation, hindi na pala ini-interview at binabanggit. Nako, Amy, lagot ka. Time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News on this World Hello Day. Ako po si Lourdes Vera. And hello po ulit sa inyong lahat. Ako naman si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright, the Department of Foreign Affairs says Indonesia did not ask anything in exchange for Mary Jane Veloso's return to the Philippines. Here's the report. Mary Jane Veloso, the Filipina who's been on death row for 14 years in Indonesia, is finally coming home. That was confirmed by President Bongbong Marcos himself, although there's no confirmed date yet for her return. This was a product of over a decade of diplomacy and consultations with the government of Indonesia, with the goal of delaying her execution long enough to reach an agreement. Marcos says that while Veloso was held accountable under Indonesian law, she remains a victim of her circumstances. The Foreign Affairs Department also said Indonesia did not ask for anything in exchange for Veloso. They have not asked for quid pro quo or anything, prisoner exchange, nothing po. Remember, they've always been gracious to us, but of course, in the future, if they may, then certainly the Philippines will remember this gesture on the part of Indonesia. However, it does not mean Veloso will be freed upon her return to the Philippines. According to the Justice Department, she needs to continue her prison term here. She will also be brought to either the New Bilibid prison or the Correctional Institute for Women. The legal custody would be Indonesia's because we are asked to respect their laws and jurisprudence, but the physical custody will be with the Philippines. But the next meeting between the Philippines and Indonesia will discuss the possible granting of clemency for Mary Jane. This is also the appeal of her legal team and family to the government. Pinakamaganda yan, bago pa ilipad si Mary Jane, magdeklara na kagad si Presidente Marcos Jr. ng clemencia. No? Kaya hindi na siya kailangan na ituloy sa anumang piitan. Mami naman na yun talaga, may-ari talagang siya, biktima lang. Siguro naman po, tama naman na po yung maglalabing 5 taon din siya sa kulungan na naghihirap at napakatanda doon. Well, the question now is, will there be clemency waiting for Mary Jane Veloso when she returns to the Philippines? President Bongbong Marcos can't say yet. Here's his statement to reporters this morning. What we were working on was tanggalin na siya sa death row. Unang-una. To commute her sentence to life. Nung nangyari yun, when we were able to achieve that, we continued to work with them. It was still with the Widodo government at the time, na kung paano, how we will do it para pauwiin. Hindi pa maliwanag kung ano ba talaga ang
ang how this is the first time this has happened. So that everything is on the table. Malaki dapat ang pasasalamat natin sa Indonesia. Malaki dapat ang pasasalamat natin sa yung last president at yung present president, President Widodo, President Probo ngayon. Dahil kung hindi sa kanilang pagsang-ayon ay hindi natin nagawa ito. Alright, another news. Ikaw ba'y ikakasal na o gusto mo magpakasal? Congratulations! Pero isa sa mga pinakamahalagang requirement o dokumentong kailangan mo ay tinatawag na Certificate of No Marriage or yung CENOMAR. Pero ano ang gagawin mo kung pagkakuha mo ng certificate na yon, malaman-laman mo, nakasal ka na pala at sa taong hindi mo pa kilala. At iba pa ang nationality. Naritong report ni News 5 correspondent Ria Fernandez. Matapos ang mahigit 2 taon, handa nang magpakasal si Evelyn at kanyang nobyo. Ikakasal na sana sila sa Disyembre. Pero nung naglalakad na sila ng papeles, imbes na Certificate of No Marriage o CENOMAR, marriage certificate daw ang binigay sa kanya ng civil registry sa Bacolod. Gulat na gulat daw siya nang malamang 1 taon na siyang kasal sa isang Indian national. Hindi pa nga raw siya nakakatungtong ng Valenzuela kung saan daw ginanap ang kasal. Maging sa Caloocan, kung saan nakuha umano ang marriage license. Ang malala pa, hindi niya rin kilala ang sinasabing asawa niya sa dokumento. Sir, may kasal ko sa tao nga hindi ko kilala. Wala ko man lang nakita. Ang pinagtataka pa ni Evelyn, tama ang mga nakalagay na personal niyang detalye maliban sa kanyang pirma. Pinuntahan namin ang civil registry sa Caloocan para i-verify ang laman ng dokumento. Dito namin nabistong sa ibang tao nakapangalan ng marriage license number ng kanyang marriage certificate. Base sa Caloocan Civil Registry Department, existing ang nakatalang marriage license number sa dokumento. Yun nga lang, hindi raw yun tumutugma sa mga nakasulat na pangalan. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority NCR4 na may sakop sa Valenzuela Civil Registry, ministerial at depository lang ang trabaho nila. Ibig sabihin, nakabase lang ang kanilang local offices sa mga isinusumiteng papeles ng mga aplikante. Tingin ng PSA, biktima ng identity theft si Evelyn. Our NS has already instructed yung ating pong fraud management division to conduct investigation. So mag-uumpisa po tayo doon sa pag-iimbestiga from the time na nag-apply sila ng marriage license and also syempre kung sino yung nag-solemnize ng kanyang marriage. Yun nga lang, ayon sa PSA, matrabaho ang pagpapakansela ng marriage certificate ni Evelyn. Pero tiniyak nitong tutulong silang maresolba ang issue para matuloy ang inaasam na kasal ni Evelyn. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Here now is a quick rundown of more stories on One News. Interior Secretary John Vic Remulla is working to reduce the number of police generals from 153 to 100 to avoid redundancy. Remulla said several officers do not have clear functions or command when they are promoted to general status. Meantime, the PNP is focusing on a humane and rights-based approach in its 2024 to 2028 anti-illegal drug campaign roadmap. Police Chief General Romel Marbil stressed the importance of prevention, public awareness, and community partnership in combating illegal drugs. Marbil said their goal is to achieve a drug-free Philippines by 2030. And Vice President Sara Duterte's Chief of Staff, Zuleika Lopez, has been detained at the House of Representatives and will stay there until November 25. She was cited in contempt over supposed intellectual dishonesty. In a letter, she advised the Commission on Audit to disregard the House investigation. And speaking of the OVP, what happened before the OVP's Chief of Staff was ordered detained for contempt? Here are highlights from the House Good Governance hearing yesterday from News 5's Marian Enriquez. Last year, when both agencies were still led by Vice President Sara Duterte, the OVP and Education Department submitted more than 4,000 receipts to the Commission on Audit to document how Duterte's confidential funds were spent. But in parsing through this, members of the Good Government Committee saw red flags everywhere.
In previous hearings, they discovered thousands of pesos disbursed to one Mary Grace Piatos. Lawmakers believe this is not a real person and even offered a 1 million peso reward to anyone who can provide information about this character. Now, another mystery name came up, Kokoy Villamin. This individual signed acknowledgement receipts for both the OVP and DepEd in very different strokes, two signatures coming from one person, real or otherwise. It begs us the question, gaano kalala yung pag-aabuso dito sa confidential funds? I think we have just started unearthing all of these problems and all of the questionable acknowledgement receipts. I think this is just the tip of the iceberg, Mr. Chair. If we go deeper into this, mukhang widespread po ang nangyaring pag-aabuso sa pondo po ng ating gobyerno, Mr. More questions were raised over the role of the Special Disbursing Officers or SDOs and how they handled the funds of Sara Duterte's agencies. These officers are the only ones authorized to receive and handle confidential funds. DepEd SDO Edward Fajardo supposedly distributed 37.5 million pesos in confidential funds, a part of which was disbursed in 26 provinces in just one day. In Pasig po na in cash, and immediately the next day, he traveled to these 7 places and had these 7 ARs. Did this not raise a red flag of the impossibility of this occurring? Let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. So it really raises a question. How did SDO Fajardo certify and say that he personally disbursed this? And how about the OVP's SDO Gina Acosta, who supposedly withdrew 500 million pesos in confidential funds from Land Bank and stuffed them all into duffel bags? Acosta allegedly made withdrawals of 125 million pesos each between December 2022 and the first 3 quarters of 2023. Meantime, Duterte's Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez finally showed up to the hearing, but she claims no knowledge of how the Vice President spent her confidential funds. Lopez insisted that she had no idea about the disbursement, liquidation, and use of any of the confidential funds. Lopez's assistant Lemuel Ortoño was also still a no-show and was cited in contempt a second time. For News 5, I'm Marian Enriquez. We are One News. All right, sana all. Bohol gets its first large-scale solar power plant. The details from the gentleman who mans our Cebu desk and also the editor of the publication, The Freeman. We have Dale Israel. Dale, kamusta dyan? Yes, mayong hapon, Lord and Denise. We were at the town of Dagohoy in the province of Bohol, and we went to that historical event. The first utility scale or large scale power plant in Bohol was opened earlier around noontime today, and the Dagohoy solar power project will add 27 megawatts to the power grid of Bohol, which depends mostly on the supply from the link from Cebu and Leyte, because there are no large power right here on the island. According to Petro Green President Francisco Delfin, their aim is for energy security in Bohol, and will be able to provide electricity to more than 15,000 households here in the province. Together with Seishi Power Corporation of Japan, they constructed a solar power plant with over 40,000 solar panels located on a 22-hectare property. The project cost 1.2 billion pesos. Petro Green also has 2 more power plants planned in Nueva Ecija and in Davao. And Bohol Governor Aris Amentado was happy on the development of the opening of the solar plant, because Bohol needs additional electricity supply for the large commercial malls which will open in Bohol soon, which also requires a large supply of electricity. Amentado also said that Bohol would be leading the renewable energy or the renewable energy in the country. Therefore, he would immediately want to expand the solar power plant. There are plans to have it at the Danao in Bohol in a 100-hectare property. According to the Department of Energy, Bohol can be proud to say to their tourists that 20% of the electricity supply in Bohol is now renewable energy. That's about it from here in Bohol.
Back to you, Lord and Denise. Yung savings ba na possible na na matitipid dyan, hindi ba kayang umabot sa Cebu, Dale? Yes, it is an in-island power plant, Lord, and what the DOE says that they guarantee that lower prices here in Bohol. And what's more important here is that they won't be depending. If something happens to the link between Leyte and Cebu, then Bohol will have its own power plants to rely on. Lord. Tama. Okay, Dale, how long is the boat trip or the boat ride from Cebu to Bohol ba? Yeah, it's a 2-hour. If you're riding a fast ferry, it's a 2-hour travel. It's like just getting into traffic from Metro Cebu. Tama. Wala na yung mga Supercat, Dale, ano? Mabilis yung Supercat dati. Yes, Supercat and Ocean Jet is still on. Pagbilaran to Cebu City. Lala ko dati from Ormoc to Cebu. Hindi ko pa natapos yung pelikulang Die Hard. Nandun na kami. May Supercat pa noon eh. Once lang kasi ako nakasakay ng ganyang Supercat. barko. I don't even remember if it's Supercat. It's from Manila to, I believe it's Manila to Bacolod. Overnight yun. Ay, hindi na Supercat. Yung inter-island lang yung Supercat. Oo. Hindi, malaking boat. Malaki yan. Oo. When I was playing pa, yun pa yun. Tinipid kayo ng team ninyo. Anyway, maraming salamat, Dale Israel, ang ating head ng Cebu desk ng ating One News. Alright, maraming salamat kay Dale Israel. Okay, speaking of solar power, that took center stage in Nueva Ecija today. No less than President Bongbong Marcos was at the groundbreaking ceremony for the Meralco Terra Solar Project. That story from Mobile Journal, Julie Baiza. Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang itatayong Meralco Terra o M-Terra Solar Project sa Barangay Calios, Peñaranda, Nueva Ecija. Kasabay ito ng pangunguna ng Pangulo sa groundbreaking ceremony ng proyekto ngayong araw. Sa sandaling maging fully operational sa 2027, ito ang magiging pinakamalaking solar plant at battery storage facility sa mundo. Ayon kay Meralco Chairman and CEO Manny V. Pangilinan, patunay ang M-Terra Solar Project sa hakbang ng bansa na isulong ang renewable energy. But numbers alone fail to articulate the full significance of this project. I think we're making a statement here today that the Philippines is not only keeping pace with the global energy transition, but more so we express our intention, the Philippines' intention, to lead that migration from thermal to renewables. Sa panig naman ng Pangulo, this landmark project will put our country on the map as a leader in renewable energy. Malaki rin daw ang maitutulong ng proyekto sa pagtitiyak na sapat ang supply ng kuryente at mababa ang presyo nito. Higit 2 milyong tahanan o household kasi ang masusuplayan ng M-Terra gamit ang 5 milyong solar panels na may capacity na 3,500 megawatt peak. Samahan pa ng 4,500 megawatt hour battery energy storage system. Bukod dito, malaki ang maiaambag nito sa ekonomiya. 10,000 trabaho ang naghihintay sa pagsisimula ng proyekto. It is estimated that the project will create over 10,000 jobs. Certainly, it will stimulate local economies and open countless opportunities for growth and development in those communities. 23 bilyong financial benefits din ang inaasahan mula sa proyekto sa susunod na 1 dekada. Inatasan naman ni PBBM ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na tumulong at tiyakin na mabilis na matatapos ang proyekto. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Alright, you're still watching Afternoon Delight on One News. It is time for another breather, but we'll be right back. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lourdes Vera. Now, here's the latest in sports. The Philippines will face New Zealand in the FIBA Asia Cup qualifiers at the MOA Arena later. That's at 7:30 in the evening. Both teams are tied at the top of Group B with a 2-0 record. Al Francis Chua has been appointed as Program Director and Team Manager for Gilas Pilipinas Men and Youth. Chua is also San Miguel Corporation Sports Director, Barangay Ginebra San Miguel Governor, and PBA's Vice Chairman.
In the PVL today, exciting matchups await fans. At 4 p.m., the Signal HD Spikers face off with Cheritigo, followed by a showdown between Capital and Chocomucho at 6:30 p.m. Catch all the action live on One Sports. Alright, Ron and Ella Francisco ng Valenzuela, mahilig ka bang mag-go-kart or mahilig kang mag-add to cart? Nako, ugling i-check ang ipapadeliver dahil baka imbes sa gadget, baby wipes yung matanggap mo. May bagong scam. Kung ano yan, mula sa ating mobile journal. Amy Atienza. Ngayong nalalapit na ang holiday season, marami-rami na rin ang nag-aabang ng mga padala at packages. Pero ang ilan, imbis na sumaya, nadidismaya. Dahil ang parcel na nakukuha nila, baby wipes daw ang laman. 800 pesos ang binayaran ng lalaking ito para sa in-order online na dashcam. Yun nga lang, laking dismaya niya dahil ang dumating na package, baby wipes ang laman. Ang siste, hindi lang siya ang nabiktima ng ganitong modus. Baby wipes din kasi ang ipinadala sa customer na si Rex Lauron, matapos umorder ng speaker na may microphone sa isang online shop. 600 pesos pa naman ang binayaran niya para rito. Madalas daw na madali ng ganitong scam ang mga umo-order ng gadgets online. Isa na riyan si Cholo Telan na earphones naman ang binili. Base sa shop na pinag-orderan niya, manggagaling pa raw ito sa abroad. Tapos yun, ang mahal ng binayad ko, around mga 700, gano'n. Tapos, mating baby wipes, parang nagulat ulit. Tapos ako, parang nanghinayang ako, bakit gano'n? Parang nagbayad ako ng sa sarili kong budget. Tapos, baby wipes dumating. Isa pa sa mga naging problema ni Cholo, mas mahihirapan siya sa pagbawi ng perang nawala dahil sa automatic linking ng kanyang online payment. Kaya abiso niya sa iba pang mga o-order online. So advice ko talaga sa mga nag-online shopping is through cash on delivery na lang, di ba? Para hindi rin nasasayang pera niya, para alam niyo kung saan napupunta talaga yung pera. Talamak na ang scams ngayong panahon. Kaya naman ingat-ingat sa pag-online shopping. Dahil baka ang regalo mo sa Pasko, maging baby wipes na pamunas ng luha mo. Mobile Journal, Amy Atienza po. Hatid ang muka ng balita. Okay, sa mga naghahanap ng countdown dyan, bakit ba? Hindi na kayo excited na ba talaga kayo? Well, para sa inyo ang 34 days to go before Christmas. Happy ka na. Pasko, ang bida sa ating I Saw the Signs. Ang edition natin ngayon, Tita D, ay... Christmas spirit. Or are you feeling the Christmas spirit yet? Okay. Alright. Ang first photo mula sa isang Facebook account. Nagtatanong, handa na ba ang mga alay? Ito ang itsura ng mga unemployed at mga new hire na sasayaw sa Christmas party. Nagets mo ba? Mga new hire nasa kaliwa. Okay. Okay. Yung mga... Ang alam ko yung meme niyan, ginagamit yan for looking at the bright side at pagiging pessimistic. Anong kinalaman niya sa mga sasayaw? Hindi ko alam eh. Anyway, wala tayo sa Christmas mood yet. Ang susunod na entry mula sa ating viewer na palaging Pasko sa kanyang mga contribution. Si Mag Alcantara, I love you. Dito. Yung hindi pa start yung raffle pero iniisip mo na kung paano iuwi yung TV. Alam mo? Guilty ako dito. Alam mo tawag dyan? Paano? Positive thinking. Manifesting lang naman. Oo. Tanong mo ako, nanalo ba ako ever sa Christmas? Nanalo ka na ba ever? Lagi. Totoo ba? For some strange reason, swerte ako sa mga raffle. Never pa ako nanalo. Hindi lang Christmas. Lahat ng raffle halos. Minsan lang ako sumali kasi pero nanalo ako lagi. Ako laging hindi ako nananalo. Tapos kapag hindi na sa akin sumakto yung TV, dadasal ko naman electric fan, yung electric fan. Hindi pa rin. Tanong mo kung nanalo na ako ng TV ever sa raffle. Nanalo ka na ba ng TV? Yes. Ilan? Isang malaki. Isang malaking TV. Sa ang Christmas party namin sa Diaryo. Electric fan. Cheap. Ano kala mo sa akin? Kasi ako okay na ako sa consolation. Hindi nga. Never ako nanalo kasi. Kaya sabagay. gusto ko lang yung thrill na tatawagin ako. Pwede kita libre sa account. Doon sa puro ventilador. Website. Nako, iba yun. Okay, ito, last photo still from Muggsy Alcantara. Ramdam na ang spirit of Christmas kahit
sa labada. Ano ba yan? Mukha bang ice cream cone Mukhang o Christmas tree? Parang cupcake na ewan. Oo, pero Christmas tree daw Pag yan. inamoy mo. Thank you, Magsi. Christmas tree. Salamat, may mga tulad ni Magsi na araw-araw Pasko lagi dahil nakakatanggap tayo. Oo nga. Also, send us your signs sa afternoondelightON@gmail.com kung may nakita po kayong nakakatuwa o nakakatawa. Ngayon ko lang naalala, Tita D. Ngayon, araw na ito ay World TV Day. World TV Day? Yes. Hello po sa mga nanonood sa TV. Hi! Opo. May nag-text sa akin, nakakatawa yung hindi nyo na-gets yung sumasayaw yung new hire. Eh di paki-explain. Explain nyo please. Parang hazing ba yan na yung mga bago ang nawawala ng dangal? Naku, hindi ko rin alam. Eh kung mga Trump dance yan, kaya ko yan. Alam mo ba yung Trump dance? Paano? Ito lang gumagalaw. Hindi pa nga gumagalaw yung balikat, ganun lang talaga. So YMCA yung kanta. Okay, sige, kamustahin muna natin ulit ang ating mga Afternoon Delight viewers na nasa Facebook and YouTube. Pero live din po tayo, nag-stream na tayo on TikTok, ha? Mabuhay mga nakatutok sa TV, World TV Day. Okay, good afternoon, Delight. Watching from Antipolo City. Yes. Si Robert Gilda. Sa tatay ko nanonood. Tay, si Denise Tan yung katabi ko. Hello. Yan. Tito. Kagagaling lang, ha? Si Tito Erning. Thank goodness. I'm At glad to belated- hear that, opo. At belated happy birthday. And belated happy birthday! Sana masarap ang pagkain nyo ng birthday nyo. Hindi siya pwede kumain eh. Ay, ganoon. Sana na-relax kayo ng konti. Or kung ano man nakapagpasaya sa inyo, sana sumaya kayo. Alright. Ang dami sinabi. Okay, Michael Policarpio, Tito Lord. Mike Policarpio, hello. The movie Psycho instilled fear among many in the 60s to not shower alone. Totoo yan. Totoo ba? Saan mo ba pinod yan? Bigyan ba ako ng link? Naka-upload yan sa, well, dati meron sa Netflix eh. Yung orig na black and white Huwag mo panonoorin yung shot by shot remake. May ganun kasi. Ito namin nag-explain na. Si Donsky sa YouTube, sabi niya, baptism of fire kasi usually sa mga bago. Sila yung pinapasayaw or kanta, kaya daw malungkot. Halaga? Buti na lang di ako nakakaranas ng ganun. Hindi pa rin ako nakaranas ng ganun. Papasayawin ka lang dito, ay sa kabila, kung may Christmas station ID. Actually, na-try ko rin. Sa ayaw at sa gusto mo. Station ID. Naalala ko, may hawa pa kaming teddy bear. Gumaganon-ganon kami. Talaga? Sample nga. Lasin teddy bear. Ay, ko yung teddy bear. Gagawin talaga eh. Okay, that will do it for us. It's Thursday, November 21. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ngayon ay World Hello Day. Say hello to 10 people in your life. Ako po si Lourdes de Vera. Enjoy the rest of your afternoon and get well soon, Tita Denise. Game. Teddy Bear.